everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Palaban talaga sila. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang labanan tayo ngayon. So mamaya nga guys, abangan ninyo dahil isa na namang Pinay beauty ang maaaring makoronahan sa laban niya sa international pageant. Ito nga ay wala nang iba ang pambato natin dito sa Miss Globe. Yes! Jasmine Bungay talagang handang-handa na para sa coronation night na magaganap nga mamayang madaling araw sa laban niya dito sa Miss Globe. So yon, so si Jasmine Bungay, alam naman natin na talaga namang iba talaga ang gandang binibini, no? Sobrang palaban at ready para sa corona. Ako sabi ko nga, malakas to para sa top 5 ng Miss Globe at sana nga makarating. Last year, naka third runner-up tayo. This time, sana umabot tayo uli sa top 5 at malagpasan nga pa yung narating, syempre, ng ating pambato noong nakaraan taon. Ganda, wala tayong pag-uusapan. Execution pagdating sa rampahan ay talaga namang, oh my gosh, very class at lumalaban talaga ang ating pambato na si Jasmine. Wala akong masabi. So yung beauty ni Jasmine, wala ka rin masabi, talagang she's a very beautiful. So maaaring siya koronahan mamaya ng Miss Globe. Depende na lang yan sa performance, depende sa sagutan, pero kung pag-uusapan natin yung talino, yung performance, ay talaga namang total package ang pambato natin. Pero kasi nasa destiny pa rin to ng girls kung sa kanya talaga mapupunta yung corona o hindi. Kaya abangan natin yan. Jasmine Bungay mamayang madaling araw. So I'm so excited. So ano kayang evening gown ang ipapakita niya? Anong execution ang magaganap kay Jasmine sa pagrampa niya? At syempre, bukod doon kung ano ang pasabog ni Miss Philippines. So, nakita naman natin na talagang lumalaban. So, hindi imposible na makarating sa dulo ng competition. So, abangan natin yan mamaya. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Jasmine Bungay. So, yan. And then, bukod kay Jasmine Bungay, may isa pa tayong kandidata na ito aabangan natin. Si Binibining Pilipinas International. At wala na ngang iba kundi si Miss, syempre, ang nag-iisang Angelica Lopez. So, yon, handang-handa na daw si Angelica para sa corona ng Miss International kung saan magaganap this coming November. At ina-expect nga natin na sa susunod na linggo ay aalis na si Angelica Lopez patungo sa kanyang laban sa Miss International. So, ano bang inaasahan natin kay Angelica? Syempre, well prepared dahil almost a year talaga siya na nag-prepare para sa laban niya sa Miss International. At nakikita ko na talagang, ano mo yun, she's a fire na talagang handang-handa na siya para sa laban. She's ready. Nakita ko dito kay Angelica Lopez ay sinasabi nila noon, ako, mukhang may altokuyo to si Angelica Lopez kasi ayun nga yung prototype beauty issue na hindi daw kasi prototype talaga ng Miss International kasi ang kinukuha nga daw sa Miss International yung Barbihan. Pero I don't think so. Parang feeling ko kakabog talaga si Angelica as a candidate ng Miss International dahil iba ang kalibre nito. Sobrang para din tong si si CJ Opiasa, di ba, na sinasabi nila, naku, hindi naman maganda, pero pagdating naman ngayon, Diyos ko, mahal na ng lahat. So, ganun din si Angelica Lopez, dahil si Angelica Lopez ay kabugera.
So, marami na siyang napataom na magaganda na ina-expect mo na mananalo noong binibining Pilipinas pero hindi nila naabot talaga yung galing ni Angelica. Swimsuit at saka pasarela ay talaga namang, oh my God, talagang may ibubuga. Naalala ko tuloy sa kanya yung Alma Concepcion moment. Alam mo yon. So, syempre, medyo level up ngayon ang Angelica at talagang sabi ko nga kung preparasyon, she's well prepared at talagang nakikita ko naman na palaban. Marami siyang makakalaban dito, Diyos ko. Andiyan dyan na si Dominican Republic, na isa din, Diyos ko, Josahan, yung kandidata ng Dominican Republic, ng Peru, yung mga Latina. Pero hindi magpapakabugya si Angelica. Maniwala kayo, kaya ni Angelica makatungtong ng top 5 sa Miss International ngayong taon na to. At naniniwala ako na kung nakaraan taon si Nicole Borromeo ay nag-third runner-up, pwedeng mag-third runner-up ulit tayo ngayong taon na to or malagpasan niya pa yan ng bonggang-bongga. Depende na yan sa performance na ipapakita niya during coronation ng Miss International. But for now, mataas yung spirit ko para kay Angelica Lopez nakakabugto ng todo-todo. Kasi more than a year yung hinintay niya and I'm sure na hindi siya magpapabaya. Ganon level yon. Palaban kasi si Angelica, di ba? And speaking of palaban, isa pa rin kandidata natin sa Miss Grand na talaga namang kaabang-abang dahil sunod-sunod na ang magiging pasabog ng Miss Grand. Katulad na syempre ng National Costume Competition na magaganap ng, kung di ako nagkakamali, ng 21 or 20. And then, nandiyan din yung closed door interview na talaga naman excited na rin ang lahat. Plus, nandiyan din, syempre, bukod doon sa closed door interview, meron pa silang preliminary competition and then coronation night sa October 25 na. So, yon. So, sunod-sunod na pasabog ng Miss Grand na kailangan talaga magpasabog ang kandidata natin. For now, nakita naman natin yung event nila ng swimsuit round kung saan talaga, Diyos ko, hindi rin nagpakabog ang CJ Opiasa. Sobrang grabe. Talagang inilaban. Nakita ninyo yung details, Diyos ko, ng kanyang pasarela. Diyos ko, nakakawindang. Ay nako, nawindang talaga ako sa kanya ng bonggang-bongga. But naniniwala ako na si CJ ay kaya niya talagang maabot ang tagumpay. So, yon. Pero, ewan ko, depende na lang yan. So, syempre yung paniniwala natin, positive thinking tayo. Kumbaga parang, no matter what happens, syempre doon tayo sa positive. Sabi ng gano'n ni CJ, i-manifest natin to. Pero, kung ano man, I hope na sana makarating siya sa top 10, sa top 5. So, pag top 5, okay na ako dyan. Happy na ako. Kung top 10, happy na rin naman ako. Pero, kung kaya pang maka-top 5, why not? Di ba? And then, ayun. So, sana makarating pa siya ng more at makoronahan. Di ba? So, yun. Pag nagkataon ito yung first crown ng Golden Crown ng Pilipinas. And I think si J. Opiasa ay perfect for the Miss Grand International. Tingnan na lang natin kasi napakabait din naman na batang to at talagang yung laban niya talaga ay determination, nasa puso. Pero sabi ng ganon, huwag muna tayong mag-expect, huwag tayong mag-overthink, huwag tayong tumalon dun sa nararamdaman natin. Ako, siya na to, di ba? So siguro, hanggang doon na lang tayo sa top 5 na pinakamalayong mararating niya. Kasi kung iisipin din naman natin, kulang din naman talaga sa preparasyon, tapos kulang sa paghahanda. Pero yung preparasyon at paghahanda na sinasabi mo, kung iisipin mo, parang wala lang, di ba? Mas prepared pa siya doon sa mga nakikita natin na ibang kandidata na katulad ni Thailand, di ba? Ang tagal-tagal din ni Thailand nag-prepare, pero kung titignan mo, ano ba ipinapakita ni Thailand sa competition na to? Parang lamon na lamon niya talaga si di ba? Lamon na lamon talaga siya ni Philippines. Tapos yung iba pang kandidata, katulad na lang syempre ng iba pang kandidata, Singapore, Taiwan sa Asia. But tingnan natin, si Malaysia, nakikita ko din na iba din ang ipinapakita, magaling din. But tignan natin, di ba? So yun, total suma si J. Opiasa, she did well. At nakakasabay talaga sa malalakas na katulad ni Spain, India,
tapos France, Dominican Republic, and Peru, di ba? So yun, so kayang mag-penetrate talaga dyan ni Philippines. Then sabi ng ganun, kung sino daw ang dapat iakyat sa top 5 between India and Philippines, depende kasi yan sa ipapakita talaga nila sa coronation or sa prelim. So I think iaakyat ko talaga sa si Philippines. Iaakyat ko talaga sa top 5. So yon. So di ba nang malaglag si India basta si Philippines makaano. Pero kung kaya ni India na sumabay at makaangat sa top 5, why not, di ba? So for now nakikita natin Spain, Spain, Peru, and Philippines, and pwede din si tawag dito si France, ang mga matitindi talagang naglalaban-laban. At tignan natin, abangan natin sa dulo ng kompetisyon na to kung hanggang saan ang mararating ni Miss Philippines CJ Opiasa sa laban niya dito sa Miss Grand. So yon, so ayun yung mga kandidata na talagang kaabang-abang, katulad ni Jasmine Bungay. Mamaya na ang coronation night niya. So abangan natin, panoorin natin at suportahan natin kung ano ang mararating ng pambato natin. Nandiyan din syempre ang ating pambato sa Miss International na magsisimula na din ng bonggang-bongga. At ngayon naman si CJ Opiasa na papunta na sa exciting moment ng competition. So guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon. So guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. So guys, walang imposible, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.